Good morning mga kabsat! At nandito tayo ngayon sa bahay ng ating kaibigan slash office mate na si Miss Arian Fordan. At meron tayo ngayong pupuntahan. Pupunta tayo sa farm nila dahil na-amaze ako dahil ngayong araw na ito malalaman natin na meron pala talaga silang rambutan sa kanilang farm. At dahil dyan, pupunta tayo ngayong araw na ito sa isa na namang panibagong edisyon ng ating pagbablog. So, samahan nyo kami ngayong araw ng Sabado at puntahan natin yung farm nila. Stop muna tayo saglit dahil bumabayo ang mag-asawa at bumili ng aming makakain. Doon kami magtatanghalian dahil tingin ko ay meron doong ilog. So kasama rin natin si Ate Rachel. Hi. At ang kanyang anak. Yan. Hi. Yan. Pupunta kami doon sa San Rafael Farm dahil nabalitaan namin at naintriga ako dahil ang alam ko kasi ang rambutan ay doon lang nahaharvest sa Oriental Mindoro, pero karamihan ay walang nakakaalam na mayroon palang rambutanan itong si Arian Fordan na dating dati siyang Tamandang po, ngayon Fordan na po siya. At yung farm ng kanyang papa maraming palang mga tanim na mga rambutan, marketed, so mabababa siya, halos na sa baba na siya, nasa lupa na mismo yung mga ibang mga tanim. Oo, and maraming mga tanim doon, mga durian. So pupuntahan natin ngayon yan para makita natin. Yun. Dito na tayo ngayon sa Batasan at ang sasakyan ay nakastop na. Ang daming pinamalengke ni kakabsat na Arian. Yan, ang dami natin atang kakainin para magpipiknik tayo dito So lalakad lang tayo ng konti para makita na natin yung area at ayan, para makita na natin yung area at titignan natin yung sinasabi nilang rambutan dito sa Barangay Batasan. Pababa tayo ng ilog at katawid tayo sa kabilang side. Yan, yung sasakyan kasi hindi na makapasok dito. Ito yung ilog. Naku, parang ang sarap maligo. Ang sarap maglaba. Maglaba tayo dito, Rachel. Yan. Yan, maglalaba kami dito. Ang cute ng area, oh. Yan. Nakasapatos pa si Ate Rachel. Ayan. Sige, tira. Yan, ang cute naman. Sige, lakad. Nakasapatos si Ate Rachel. Go. First time na daw. Nakakatawa dahil napakalapit lang no area. Halos kumpleto dito ata. Nako, meron silang katiwala dito. At may nakita kaagad ako na dito nilang makikita sa Barangay Batasan sa kanilang lugar. Yan o. Cute to. May bahay sila dito. Nagtataka ako kung bakit tinatawag siyang Sitio Kamandang. Yan. Kapatid, kakabsat. Bakit siya naging Sitio Kamandang? Ayan. Tinawag siyang Sitio Kamandang dahil halos nasasakupan ng Barangay Batasan at Barangay Monteclaro ay lupain ng mga Kamandang. Bakit? Gano'n ba kadang? Gano'n ba kalaki ang tao dito? Lupain? Pagkakaalam ha? Sa pagkakaalam ko, nasa mahigit 100 hektarya. Patay tayo dyan. Hindi naman po yun lahat ay nakapangalan na at sa isang tao. Ang ano lang po is may
forestry list po kaming Ah. hinahawakan. Ngayong araw po, ipapakita po natin yung tanim naming rambutan Oo nga, kasi ano, na namumunga na. oo, nagtaka ako kasi sa Oriental Mindoro lamang po, mayroong rambutan. And nagulat ako at Meron na po nalaman tayo ko dito na sa meron San Jose. kayong rambutan. Ilan yung puno ng rambutan ninyo? Sa ngayon po, nasa 30 hanggang 40 pong puno Wow. ang rambutan na namumunga na. So mamaya, pupunta tayo Mamaya doon. po, pupuntahan po natin yung mga rambutan at papakita natin yung mga bunga Yes. na makukuha natin ngayon. Pwera sa rambutan, ano pa yung mga nakatanim dito sa inyong farm? Pwera po sa rambutan, meron po tayong Burma bamboo na tinatawag. Wow! Burma bamboo! Na malalaking bamboo. Gano'ng Imported kalalaki? po ito na nakuha ng tatay ko galing pa ng Thailand. Teka, sino nga ba talagang tatay mo? Ang tatay ko po, si Vicente Boying Kamandang. Dati po siyang board member ng ating lalawigan sa District 2. Pero doon sa rambutan, ano pa yung mga... Meron po kami ditong tanim na lansones. Lansones kakao. meron din? Yes po. Kape. May suha na rin po. Santol, mga fruit trees po, karamihan. Kasi ang gusto ng tatay ko ay mapakinabangan ng mga apo niya. Dami Lahat apo. ng mga fruit trees. So, Meron din po pala kaming organic pig na ay, oo, may pinaparami nakita po akong organic namin. pig. Mamaya, makikita natin lahat yung mga Yeah, sinasabi papakita po ni natin Kakabsat mamaya. na Arian. At papasyal tayo at iisa-isahin natin lahat yung mga sinabi niya. More or less, ilan ang inyong pig? Yung nandito po sa baba, sa may kubo ay nasa 13 po yan. Ang dami. Opo. Yung nasa bundok po ay mahigit 30. Ito po bang ito po bang mga pig na ito nililitsyon po Nililitsyon ninyo? po. Tuwing may okasyon sa amin ay ito po ang inihahanda namin litsyon. Kasi masarap siya, iba yung Lasa. lasa niya. So, ayan, mga kakabsat, ayan, ikot ko lang ha. Ayan yung mga pig. Yan. And dito sa side na ito, yan, dito sila, May mga bagong pag once na pangalan. naulan, meron pa dyan sa loob. Ayun, meron pang isa, ayun yung isa, oh. So, nakakatuwa kasi, more or less, kapatid, nasa ilan nga? Nasa 13 po yung nandito. Nasa 13 yung kanilang pig. Dito naman po tayo sa may Burma bamboo. Burma Tinatawag. bamboo. Ano ba yung itsura ng Burma bamboo? Galing saan ba yung Burma bamboo? Yung pinaka-mother plant niya ay galing po ng Thailand na in-import pa po ng tatay ko para maitanim dito sa bukid namin. So galing pa ng Thailand lang naman Yes, yung Burma bamboo niya. Ayan. Yes po. Nasaan na ba yung Burma bamboo? Ito na po siya. Ang Burma... Yan. Diyos mio, garapon. Ate Rachel, subukan mo pumunta doon. Si Ate Rachel, subukan natin pumunta doon. Diyos mio, ay, Diyos mio, garapon. Yan po ang Burma bamboo. Nanging nandito lang sa Barangay Batasan ang Burma bamboo na galing pa ng Thailand. Di ba? Panalo. Ito yung Burma bamboo. Kami lang po dito sa San Jose, Occidental Mindoro, ang meron nito. Merong Burma Ay, bamboo. buong Occidental kaya. Hindi ko po Sure. kung meron na pong sa iba, pero may ilan-ilan na rin pong nakakuha ng seedlings nito. Pero still, dito pa rin still, galing dito po siya sa nagmula. sa inyo po dito sa aming farm. San Rafael Farm ni Ayan. Tito Boying Kamandang. Yes po. Sa palagay mo, Kabsat na Arian, gaano kaya siya kataas? According po sa papa ko ay tumataas siya ng 60 to 80 feet po. My goodness, 60 to 80 Ako po ay feet. almost 6 feet na. Oo nga, 6 feet na si si Ate Arian. Nasa 5'11 po ang height ko. So ito po ay more than 30 feet na po siguro. So, Yun yung makikita yung sobrang hanggang dulo. taas. Tapos subukan mo, Ate Arian. Oh, ayan oh, ganituhin Ayan. mo oh. Ayan oh, grabe. Hindi na po kayang... Hindi mo na kayang hawakan Yung kasi bilog niya. ang bilog lang, ganito lang. Yayakapin na lang. Lalakapin mo lang. At saka Ate Arian, At saka ang labong na po, kung gusto niyo po ng labong, meron din po siyang labong.
Ito po yung karaniwang labong na laki. Oo, pero Pero, ito po yung labong talaga na tinatawag na kasing laki ko na po siya. my O, mas God, it is matangkad pa sa akin. 6 feet yung ano, Ito yung labong. labong. O ayan, Kung gusto pag niyo kinuha pong mo sa- yan, Te Arian, siguro yung mga labong na ito ay mga ano to, kalahating 2 linggo mong kakainin lang. Mga isang- 2 linggo mga mong tatlong kakainin barangay ng ang labong. kakain. Sobrang Pwedeng taas. ipanghanda Yun. sa kasalan. Yes, and sa palagay mo, ilang puno na ang nakalagay dito ngayon sa palibot? Hindi ko na po mabilang, pero marami po. So ibig Ito po sabihin ay sobrang isa dami. lamang. Ito po yung Isa lang nakalagay yan. hanggang doon sa aming more than More than more than Oo, 50, and- more than 100 siguro Oo. po. Lalakad po tayo ngayon para makita natin yung iba pang mga kasama nitong Burma Bamboo. Ganyan siya kalaki. Hindi ko na kayang hawakan pa sa sobrang laki ng Burma Bamboo. Nakakatuwa kasi sobrang laki niya. Maganda siyang gawing alkansya. Tao dito, lagariin mo lang yan. May malaki ka ng alkansya. Ito pong tree house na ito ay pinagawa ng tatay ko para sa mga apo. Para pag nandito po kami, dyan po sila natutulog, dyan sila kumakain, naglalaro. At saka ito pong bungalow na ito ay dyan po ang tatay ko na tumutuloy. Yan. So, meron tuluyan si Tito Boying Yes kapag po. once na Dyan po kami tumutuloy natutulog. siya. Isang kwarto lang yan po, no? Apo, isang kwarto lang. Yun. ang Nakakatuwa dito kasi parang ang sarap tumambay dun sa may taas ng tao dito. tree house. Ng tree house. Parang sarap maghihiga lang, kumain, matulog, magkwentuhan. Actually, itong area po na ito, ideal siya sa mga, maganda siya pag once ng mga camping-camping. Yes. Yan. Oo. Sa Minsan ilalim na kami ng Burma nag-camping Bamboo. dito. Yun. Ha? Yes. Minsan na kami nag-camping dito. Ayun, Yan, may, nakalatag nagka-camping lahat daw yan sila ng, dati dito. Ng Yan. tent Dito na tayo ngayon sa, ano ba ito? sa mga fruit trees po. Fruit trees, Ito po ay guyabano. guyabano. Dito muna tayo Saan tayo? kakabsat na Arian. Yan o, ang cute-cute. Doon tayo, yun o. Yung suha. Suha. Suhang Davao po. Suhang Davao. So may Suhang Davao na may bunga. Suhang Davao dito, ang laki-laki. Ito, Yan. kunin na natin. Ay, pwede nang kuhanin yan? Yes. Ito. Meron din silang papaya. Ano pa bang meron dito? Atis. Atis, Chico, Lanzones. Yan. Meron yan Saka sila dito. mangosteen. Mangustin. May puno kami ng mangosteen, hindi pa lang po namumunga. Yun. Pwede nang kuhanin yan natin, Arian. Pwede na itong dilaw. Ay, may dilaw. Iyang dilaw ay, ano na yan, hinog na. Hinog na ito. So, pwede nang kainin yung buto nito. Ang hirap niyang kunin. Wait lang. Ayan. Ito. Mag-green-green pa po yung iba eh. Yung mag-green-green ay, Usual, inaantay po namin dumilaw. Tapos yung buto, pwede itong kainin ng fresh lang. Pero usual po ito ay binibilad. Piniferment po nila tapos sinasangag. yun. Tapos yun yung ginagawang kokwa, tsokolate. Tapos, saan na tayo ngayon susunod? Sa sunod naman po ay tayo po dito sa may kape. Ay, kape. May kape kayo May talaga? kape rin po kami na namumunga na rin po. Ayan. Hindi ba magagalit pag aking binuksan ay kinuha ang kape? Siguro ilan Ilaw lang. pa, konti lang. 10 lang. Yan ang kape. Yan ang kape. Paano ginagawa dyan, Ate Arian, doon sa Sa kape? ngayon hindi pa namin pero ito ay Saan galing ang kape na yan? seedlings din ito, binili ng tatay ko kasama ng mga kakao. Ayan, namunga na siya. Ito ang alam ko, kulay itim to ng Oo. na
pinipitas, pinatutuyo rin, kagaya ng kakao, sinasangag at ginagawang kape. So ito naman, ano yan? Ito po ay mangosteen po. Nakapagpabuhay talaga kayo ng mangosteen? Yes. Ito palang itsura ng mangosteen. Mangosteen. Mga kakabsat. Yan po ay magiging puno. Puno rin siya. And mayroon akong nakita doon. Ito naman ay mga chiko. Sa ilalim, yan, nag-aalaga rin kasi ng manok si Tandang Opo. si papa niya. May mga manok din siya. Ito yung mga chiko niya. Manok panabong. Yan. Sobrang dami nang makikita dito ng mga fruit bearing trees. Doon sa may pinakadulo doon, marami ring mga, yung pupuntahan natin na rambutan. Pupunta tayo doon ngayon sa rambutanan. Dadaanan din po natin yung mga langka. Oo, yan. May mga langka dito. May mga langka po kami, latexless na langka. Dumating lang sa point talaga na, di ba nagkaroon ng bagyo? Yes, so, kaya yung iba nakadapa. Pero ito yung mga, yan yung mga langka. Naka isang buong hilera yan doon. Hanggang doon sa may pinakadulo doon. Panay mga langka, yung mga yan. Tapos, doon sa area na yon, doon na tayo pupunta ngayon para kumuha tayo ng rambutan na meron lang dito sa San Jose. Ang daming bunga, lalo na yung mga hilaw pa. And susubukan natin na kumuha ngayon para makita natin at makauwi din tayo ng mga bunga ng rambutan. So tara na, meron doong panungkit at magsusung. Sobrang dami. Naiya ako itaas, baka makita yung tiyan ko. Yung tiyan ko. At ito yung iba. Yung iba ay karamihan pa rin ay mga hilaw pa yung iba. Pinili natin yung iba. Pero ang dami na papahinog siya. Nakakatuwa dito sa farm ni na Ate Arian na talagang ang dami-dami ng ganito. Hindi ako makapaniwala hanggang ngayon may rambutan. May rambutan pala talaga dito sa San Jose. Kaya nga lang tago at hindi pinagyayabang na meron pala talagang rambutan na matatagpuan dito sa Barangay Batasan sa San Rafael Farm. Ito po yung solar dryer na dinonate po ni Congresswoman Nene sa Sitio Kamandang. So Dito may solar dryer, nagbibilad dito nagbibilad. And yung mga nasa paligid na yan ay kanilang mga sakahan, palayan. And yung, saan ba? Yun. Bodega. Yung bodega na yon, kanila pa rin yun. Hanggang doon sa may borol na yon, kanila pa rin yung borol na yan. At yung sinasabi niya, na sagingan, na sobrang dami, ay ayan po, hindi na tayo pupunta doon dahil sobrang init na. Tao dito, sobrang laki ng kanilang lugar. Ang lawak, hindi daw kaya ng sobrang lawak ng lugar. Nasaan ba banda dito yung inyong tao dito, taniman? Yung sa sarili ko dito, sa likod ng sagingan. Doon, sa likod ng sagingan yung kanyang, yung sa kanyang sakahan. Kain daw! Kain. Ito yung mga, ilan sa mga nakakuha natin, no? Yan, kakao. Ito. Tapos yung, yung rambutan. Doon sa baba. Yan. At kakain muna siguro kami. Pagkatapos yan, ikot-ikot pa tayo ng konti bago tayo umuwi. Kung may time pa, maligo tayo sa ilog.
Tapos na nga ang ating pagbisita dito sa San Rafael Farm. Dito sa Sitio Kamandang, Barangay Batasan. Yon. At ayan, nakuha na natin, natipo na natin yung pinagmamalaki rin nilang rambutan. Ito, sa ayot sa gusto nyo, meron talagang rambutan dito sa Barangay Batasan. Ako po yung nagpapasalamat kay Kuya Alan at saka kay Ate Arian. Salamat sa iyo, Omar. At kung gusto nyong makita at mabisita rin Welcome ito, po kayo. yan. Kapitbahay ninyo ang Dragon Farm, Dragon Fruit Trees ni Galamay po. Sa may yan. Barangay Batasan. Malapit lang sila dito. Kung paano kayo makakapasok dito sa loob, secret muna. Secret. Mag-text na lang kayo kay Miss Arian Fordan. Yan. At ako, bago tayo magpaalam, kakain muna ako ng dragon fruit. Maraming salamat. Rambutan. Oh! Rambutan nga wala. Oh, sorry. Maraming salamat sa pagsama. Bye. Bye! Thank you. Ang laki!